10 minutes na lang ma'am, magkuan na punta ha. Lisod pag hapon iginhawa. Ha? Ma? Hindi naman kayo. Ato lang ng isa gunson. Kadwara. Say kaduhara. Kadwara ba? Kadwa ka nun. Ay. May ano na naman dito, yung tunog ba, yung sounds. Yung parang sa pusa. Natatakot na ako pag nagaganyan na kasi pag ano niyan, mga ilang araw, ganun na yan siya, mahirapan na siyang huminga. Ngayon, nebulizer ko siya. May maintenance naman siya yung umaga at sa gabi. Kung sa mong gusto nga, ngadto ta sa kangkuan, katong specialist ba, adto na lang ta? Sino mo naman ikaw dahil? Ano, magtag-taxi? Kahapon pa, sabi ko sa kanya kung saan niya gusto, doon sa hospital o doon sa pulmo na doktor, yung sa espesyalista. Sabi niya, anuhin daw muna niya, yung parang titingnan daw muna niya, obserbahan niya. Ngayon, sabi ko naman, punta kami doon sa sa pulmo na. Sabi niya, parang hindi na daw niya kaya din umalis. Hindi ko alam anong gagawin. Itong ubo ni mama, ano talaga to, parang ganito na kasi yung mama niya, yung lola ko, ganito rin yung ubo rin yung ano niya. Oh, init. Para bungkag lapinig ang klima. Makaya ni mo init? Ha? Tingnan ko kuan ra ako sugra ha. Nawala lagi ang kuan ma. Yung tingog-tingog. Nawala na. All package to. Hot compress ba yun? Warm water. Pagkatapos manual massage. Saka machine. Syaro, hindi matanggal yung plema mo. Feel mo ma, yung parang nagaganon ma? Na-feel mo yung parang nagsishake sa loob? No? Nag-make up pa talaga si Bisaya para hindi halatang, hindi haggard ba? Pero kahit anong kahit anong make-up mo, pag yung parang wala ka sa kondisyon, haggard ka pa rin tingnan. Pero hayaan yun na. Basta makapag-vlog lang talaga ako. Hindi ako nakapag-vlog kasi inubo ako. Tsaka nawala yung boses ko. So, pero continue pa rin yung pag-gym ko kasi feeling ko kasi pag nag-gym ako, yung yung parang lumuluwag dito yung phlegm ko kasi may phlegm nga. Lalo na yung kung napanood nyo yung ako, skipping rope ba yun? Ano yun? Ganon. After kaya nun, parang ang gaan ng ko, dibdib ko. Kasi yung lalamunan ko, makate, at saka ang dibdib ko. Kaya hindi ko talaga hinintuan yung gym kasi after gym, I feel better. So, yun nga. Salamat naman kay Ma'am Rachel na nag-PM talaga. Asa na yung vlog mo? Na-miss na kita. Na-miss ko na yung vlog mo. Tsaka yung may nag-comment rin, si Ma'am Marilyn yata yun na na-miss na rin niya yung vlog ko. At may isa pang nagsabi na hindi na ba't nawala ka na sa YouTube. Kaya
ito ngayon, pinilit ko talagang makapag-vlog kahit na na busy talaga ako, lalo na kay mama. Itong mga nakaraan, okay naman yan si mama, pero pinapa-check up ko nga yan siya. Pero yung reklamo niya, yung yung sa paa niya ba, yung hirap talaga siya minsan pag maglakad. Tsaka yun talaga ang kabado na ako pag yung nag-uubo na siya ng ganon, kasi hindi na naman siya nakatulog kagabi. Hinilot ko yan siya kahapon. Tsaka kahapon rin nagpahilot na rin ako para yung pa-relax din ba, kasi masyadong parang basta nagpaparelax ako kagabi. Ang sarap ng masahe ko, yung nagmasahe sa akin kagabi. Yun, kapatid ng ex-wife ng kapatid ko. Nagkakita kami. So, nasabi niya, nakamasahe na siya sa akin dati. Pero, nung pagkita namin, nasabi niya na may daw siya, yung parang stone nga na hot ba, yung warm na nilalagay sa likod. At saka yung rin, parang nire-reflex niya yung yung talampakan ko. Ang sarap niya, first time ko nagagano. Tsaka yung init dito sa likod, nasarapan talaga ako. Kaya ngayon medyo I feel better. At saka yung parang yung sa dibdib ko na phlegm, parang nawala siya. Ang ginawa ko lang, kasi hindi ako yung tipong yung umiinom ng gamot. Ang ginawa ko lang, umiinom ako ng ng lemon water, yung warm, sa umaga. Kay mama naman, nagdadalawang ako na bigyan siya ng yung lemon water kasi baka bawal sa kanya. Tsaka tiningnan ko nga sa Google, okay lang naman daw, pero hindi daw yung parang masyadong matapang. Kaya yun din, pero parang hindi siya nakakatulong kay mama. Hindi ko alam, pero sabi niya naman, pag nagle-lemon water siya, parang nagiging okay daw siya konti. Yun ang sabi niya. Sa akin is, nagiging okay talaga ako sa lemon water. Nakasanayan ko na kasi yan. Kasi nung sa pagkapanganak kay Shanley, yung tumitingin-tingin ako paano mag-diet, yung ganon. Kaya nagle-lemon water ako noon sa Kuwait. Sa empty stomach, yun ang ginagawa ko. Pag may nararamdaman talaga, marami kang nalalaman. Mag-search ba si Bisaya. So ngayon naman dito, sobrang init. Sila Shanley dito, walang klase nung ano ba tayo ngayon, 15. Birthday ng best friend ko ngayon, yung si Jaisel, birthday niya ngayon. Na last year, doon pa kami sa Claveria, pa kami, party. So ngayon, wala na siya. So hindi talaga natin malalaman yung buhay natin sa isang iglap. As in, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya, yun na. Sana, at peace na siya doon sa heaven. Pasensya na kayo ha, kasi dito sa tapat namin, sila, nagre-renovate, may bagong lipat, umalis na yung may-ari talaga dati. So, ayan, maingay. Grabe, sobrang init talaga dito. Hindi ako nag-i-aircon sa hapon. Yung pag uwi ko dito, hindi ako nag-i-aircon. Usually, hindi ako nag-i-aircon kasi nga, tipid sa kuryente. Pero hindi talaga kaya. Sa hapon, pag nasa kwarto ako, hindi, noon ko talaga yung aircon. Kaya, malaki na naman bill ni Bisaya ngayong katapusan. Yan mo na, kaysa naman magpawis-pawis ka dyan, tipid-tipid ka dyan, nagkakasakit ka, kulang pa yung pagtitipid mo sa pagbayad. Pag anong mangyari sa'yo, pag, diba, tutuyuan ka ng pawis. So, ayun, maraming salamat sa mga nagme-message sa akin na asan ako, na miss na yung vlog ko, pasensya na kayo. Nung isang araw nga, tinawagan ako dun sa barangay na pinapapunta ako sa barangay hall namin. Nagtanong ako bakit, sabi niya na basta punta lang daw ako kasi sabi ko hindi okay yung pakiramdam ko, bakit sa sobrang init din. Kaso sabi niya importante
ang tumawag sa akin yung presidente ng solo parent. Kaya pinuntahan ko. Importante daw eh. Nung pagpunta ko doon, yun nga, binabalidate kami na parang ini-interview. Kasi yung solo parent, dati may mga nakatanggap na ng 3,000. Kasi totoo pala yung buwan-buwan may parang allowance yung solo parent na 1,000. Kaso hindi nila binibigay monthly, ibibigay nila every 3 months para 3,000 yung matatanggap. So nakatanggap na yung iba, kami yung susunod. Ayun. Tinatuwa si Bisaya. At yun nga, ini-interview ako na kasal ba, asan na, ba't hindi na sustento, kailan pa, mga ganun-ganun ang interview. Ngayon, doon, nakita ko yung kapatid ng yung nagmasahe sa akin. Kapatid ng ex-wife ni Werman. Nakakita kami doon, pero nagdadalawang siya sa akin. Sabi niya, si Worley to. Pero inisip niya, imposible daw na magpaano ako yung membro ng solo parent. Kasi ang dinig pa daw niya sa akin dati, na niya na, yun nga, nag-asawa ako ng Indian, at saka mayaman pa daw, At saka narinig pa nga niya yung pumupunta-punta dito. Kaya nagulat siya. Parang sabi niya hindi naman yata. Ganon. Binigyan pa nga niya ako ng upuan. Ako naman tingin ng tingin sa kanya. Sabi ko, familiar to pero hindi siguro siya to. Kasi tumaba siya eh. Sabi ko na hindi siguro siya to. Parang hawig lang. Pero panay talaga tingin ko sa kanya. Siya rin sa akin. So, hindi ako nakatiis. Sabi ko talaga sa kanya, alam mo, may hawig ka, yung kakilala ko na, si Alot. Kahawig mo siya. Sabi niya, si Alot nga ako. Nagtawanan kayong dalawa doon. At yun nga, sinabi niya na alam daw niya na si Worley ako, pero parang hindi siya makapaniwala na nagpamiyembro ako ng solo parent. So, ayun. Nagtanong siya sa anong nangyari, gano'n. So, kinento ko. Pagkatapos, tinanong ko kung nagmamasahe pa rin siya. Sabi niya, oo. Tsaka meron nga siya nung yung stone na yon. Sabi ko, sige na, puntahan mo ako at try ko yan. Sabi ko, at saka si mama rin. Kaso kagabi, nung pagpunta niya dito, nahilot ko na rin si mama noon eh. At saka parang naidlip si mama nung pagpunta niya. Kasi gabi na rin siya pumunta, mga almost 10 na yata yon. Inatapos siya sa akin, mga 11 na. So si mama nakaidlip na. Ayokong disturbuhin. Gusto ko rin si mama palagyan ng yung stone niya. Okay siya, maganda yung feeling mo pag medyo may mainit dito sa para ka rin nagsasauna. Kaya yun, masaya si Bisaya kasi makakatanggap ng 3,000 from solo parent. Ayuda si Bisaya. Ito nga, hindi mo malalaman din yung yung panahon na parang kailan lang hindi ko akalain na yun, magpapamiyembro ako ng solo parent dahil sa nangyari sa amin, yung ganun. Okay na rin yun, malaking tulong na rin yung 3,000. Kaso, tinanong ko kung kailan matatanggap. Sabi, tatawagan lang daw kami ulit kung kailan namin makukuha yung 3K. O at least, di ba, may hinintay. Naalala ko nga, nag-apply kaya ako ng ng 4-piece dati. Pinuntahan ako dito, wala nang balita nung pagkapunta. At saka, pumunta pa talaga ako doon. Sabi na hindi raw ako pwede kasi ang inaano daw nila, pinipili daw nila sa 4-piece yung mga mahirap talaga. Ako nakatira naman daw ako sa subdivision. Yun nga, sabi ko na nakatira nga ako sa subdivision kasi nakuha ko yun nung nasa abroad pa ako. Kaso ngayon wala akong trabaho, ganun ang mga sinasabi ko. Hindi daw talaga pwede kasi pinipili lang nila yung mahirap na mahirap. So, talking
about this 4-piece. Di ba may mga ano ngayon, kung nakilala niyo yung si Eloy Bugres na nagwawala siya dahil yan mga 4-piece daw. Yung mga basta mga parang iba rin yung mga sinasabi niya, yung mga bad words. Maraming mga 4-piece na nagre-react kasi hindi naman daw lahat na gano'n na yung batugan, nung bakit daw napapasobra ng anak, alam naman na ang hirap sa buhay. May point naman si Eloy, kaso nga lang yung pagkasabi niya, para bang na-generalize. Pero hindi naman, kasi sabi naman niya na ano, yung iba dyan, parang ganun yung, napanood ko rin yun eh, na ano, hindi naman lahat, pero yun nga, yung pagkasabi lang niya, na misunderstood din, tsaka, para sa akin naman, yung sa 4-piece, hindi naman nga lahat na yung ganon, yung ginagamit sa pangsugal or ano-ano pa dyan. Yung iba naman matino naman, kaya basta kung ano yung ayuda ng gobyerno para sa akin, tanggapin natin, kasi wala lang yan sa centavos yung natatanggap natin sa mga nakukuha nila sa atin, di ba? Oh, laki din kaya yung mga na-contribute ko sa tax na yan nung nasa abroad ako. At saka ngayon din dito, 'di ba? May tindahan ako. So ayun lang masasabi ko, kung may mga ayuda, tanggapin natin 'yan. Kasi ba't natin hihindian? Pero syempre, gamitin natin sa sa anong ikakabuti sa atin ba, yung kagaya ng iba, yung pagnegosyo, pangbagdag ng ng mga negosyo natin. Ganun lang. At saka sana wala nang pakialamanan din sa mga diskarte sa buhay-buhay. Basta yun lang ang pinaka-importante. Kung ano man yung matanggap natin na pera galing sa gobyerno, gamitin natin sa mabuting gawain. Huwag sa masama. Yun lang, maraming salamat sa support nyo sa channel namin. Kahit na, sabihin ko sa inyo, kahit na hindi ako nakakapag-vlog, nandito kayo sa heart ko, dito kayo sa puso ko. I love you all from the bottom of my heart. God bless sa inyong lahat. Mwah!